number 1. Oo. Matapos ang mga lumabas na photos at videos ng rumored sweethearts na sina Daniel Padilla at Kyla Estrada, nagsalita naman po si Carla, as in nanay ni DJ, okay? Nagsalita naman po si Carla Estrada kaugnay sa sinasabing relasyon ng dalawa. Nang minsang ma-corner itong si Carla at natanong to ko sa real status ng relasyon ng anak na si Daniel kay Kyla, simple lang ang sinabi ni Carla. Quote-unquote, nasa edad na kasi sila. Manggagaling na lang sa kanila, hindi naman ako para manguna, di ba? Hayaan na natin. Kung anong nakikita natin, masaya naman tayo pare-pareho. Kung ano naman. Dagdag pa ni Carla, quote-unquote, I think it's about time na mag-mature na tayo sa ganitong mga sitwasyon. Kung anong nakikita ko sa anak ko na masaya, masaya na rin ako bilang nanay niya. At nang tinanong naman siya, nagkikita pa rin ba sila ni Kyla? Ang sagot naman ni Carla, yes, quote-unquote, yes, matagal ko nang na-meet si Kyla because we're very close. Me and Ate Janice are friends also. John, ayun, si John, tatay ni Kyla. Sumasang-ayon naman po ang ating mga katrupang Mosma na hayaan na lang natin si Daniel tsaka si Kyla. Basta't masaya sila, suportahan na lang daw ang dalawa. Isa pa, kung ano raw ang nakikita natin sa kanila, yun na yun. O diba, sabi nga ng isang Englisherang Mosma, what you see is to believe. Yes, ganun talaga. What you see is to believe. O diba, bongga? Okay, dito na tayo sa ating Laila Chicagora number 2. Naku, talaga to si Sisi Marsco, Aiko Melendez. Maligaya ka ba ngayon, te? Grabe, Ikaw, si Aiko Melendez nag-surfing kasama di umano ang rumored suitor na si Juan Mig Bondok. Sana all. 90s matinee idol, Juan Mig Bondok. Alam na, di ba? Ang cute-cute ng dimples niya, di ba? Actually, early 2000s din, bongga pa rin si Juan Mig. Kasi diba siya yung sa commercial ng shampoo, siya yung nagsiswing kay Bianca Araneta sa isang commercial ng shampoo. Ang gaan-gaan ng feeling, yun yata yun. But anyways, eto na ngayon, no, ang isa sa malakas na bulong-bulungan talaga ng mga katrupa nating Mosma matapos mabasa ang column ng kapatid natin na si Reggie Bunoan ng Bandera. Kung pagbabasihan kasi ang photos ni Aiko sa social media kahapon, December 29 po, nagpunta siya sa Baler, Aurora para matutong mag-surf and obvious namang nag-enjoy siya sa kanyang surfing adventure. Sabi pa niya sa kanyang post, quote-unquote, first time surfing in Baler and what an unforgettable experience. Sobrang saya, full of firsts, laughs, and conquering fears one wave at a time. Dagdag pa ng Quezon City 5th District Councilor, quote-unquote, I'm officially hooked. Babalik ako agad-agad. Surfing taught me to trust the flow, fall gracefully, and always get back up. Until next time, Baler. Sabi niyang ganon. Pero, behind the waves and the surfing experience, mga kapatid, naroon daw di umano ang rumored suitor na si Juan Mig Bondok to support Aiko on her adventure in Baler. So hanggang sa ngayon, tikom pa rin ang bibig ni na Aiko at Juan Mig sa totoong status nilang dalawa. Bagamat wala pa raw confirmation, masaya ang mga katrupa nating Mosma para sa kanila. At katulad daw ni Aiko, mahilig din daw silang mag-surf. Pero sa internet nga lang, kasi nga kumakalap sila ng mga chikang pagkukumpulan nila matapos nilang mag-zumba. Tapos kakain sila ng leche flan na ginawa ni Aling Maria. Diba? Kung maligaya naman kayo, di go na. Kung tatandaan nyo na, okay na yan. Ayos na yan. Alam nyo na ginagawa nyo. Diba? Teka, bago tayo mag-Laila Chicagora number 3, mag-Laila Chicagora 2.5 tayo. Ayan, medyo may bonus kasi. Ito naman nasagap-sagap lang din ng mga Mosma naman dito sa loob ng radyo. Ay nako, ito si Jessica Sanchez, kamusta naman? Ay nag-courtesy call lang naman po sa Malacanang ang ating America's Got Talent Season 20 Grand Winner kasi naandito po siya sa Pilipinas para maki-New Year countdown. Meron siyang pa-concert, hindi ba? Sa isang mall, ayan, somewhere in Pasay, yung dati pong bumubulong-bulong. Ganon.
Pero kasi ni-rename na siya, kaya hindi na siya bumubulong ngayon. Oo. So, dun sa may Pasay, ang kanyang pa-New Year countdown, ang kanyang New Year's Eve concert before the countdown. So, ayan, depende conforme sa inyo kasi kung saan kayo sasalubong ng New Year. Kung bet nyong, makikanta with Jessica Sanchez, why not, diba? Actually, ang daming areas kung saan kayo pwedeng sumalubong ng New Year. BGC is also cooking up yung kanilang New Year's celebration, yung kanilang countdown. May pa-concert din yung SB19 ay naandon. Woo! So, i-practice nyo na yung mga moves nyo ng gento, ha? Tsaka, syempre, dapat kakanta tayo ng mapa. O, dedicated sa mga parents na. O, baka bigla ako maiyak. Diba? Tapos sa Luneta, meron din. Or sa Rizal Park, marami talagang venues ng concert in Quezon City. Sa Quezon City Circle, meron din po na happening dyan. So marami. Yun nga yung kagandahan ngayon. Marami na tayong venues na pupuntahan. Kung mas malapit sa inyo, edi doon na lang kayo kaysa sa dadayo pa kayo. Doon na lang kayo celebrate ng New Year. Kung kayo yung type na gusto ng may crowd on New Year. Kasi yung iba gusto nila, very intimate, family lang, hindi ba? So, yun. Sa mga bahay-bahay na lang. Tapos sa videoke na lang. Inom, videoke, amo nang sabog-sabog yung lyrics kasi senglot ka naman nobody cares. So what? Maligaya tayo. Ganon. Okay, so yun yung Laila Chicagora 2.5. Eto na, ang ating Laila Chicagora number 3. Naku, alam nyo ba, sabi ko nga sa inyo panahon pa man ng Kastila, may mga chismosa na po. Nakapitbahay, may mga chismosa na sa mga sari-sari store na hindi pa sari-sari store ang tawag doon noon. Oh, grabe, panahon pa lang ng Kastila, may mga chismosa na po kasi alam nyo ba, wala po talagang pinalampas sa mga katrupa nating Mosma dahil ultimo, ang pamilya po ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal hindi nakalampas sa malakas nilang bulong-bulungan. Dahil Rizal Day ngayon, nabuhay na naman ang Chismax na ites. Eto kasi ganito yon. Oo. Meron kasi silang nabasang post mula sa Facebook page na Pinoy History patungkol sa bunsong kapatid ni Dr. Jose Rizal na si Soledad. Okay? So babasahin natin mismo ang post mula sa Pinoy History, then we will give out comments. Okay? Pero sa mga nanonood ngayon on Signal Channel 19 sa satellite at sa sa Signal, ganun na rin sa YouTube and on FB Live, meron po akong katabing picture. Hi po. Hi po, kumusta po kayo? Sir. Ayan. Etong picture na to ay si Dr. Jose Rizal at ang kanyang bunsong kapatid na si Soledad. Okay? So ano makikita niyong difference? Mas maputi si Soledad. Some sort of moreno si Dr. Jose Rizal. Okay, so eto na yung kwento ni Pinoy History, quote-unquote ha. We will read this as is. Noong early 1870s, nagulat ang mamamayan sa Laguna nang may dalang bata, si Teodora Alonzo, pero kakaiba ang itsura nito kumpara sa mga naunang babaeng anak. Lahat kasi ng mga kapatid nito ay kayumanggi, pero ang sinasabing bunso na si Soledad ay maputing maputi. Iginiit ni Teodora na ito ay kanyang bunsong anak. Nilinaw niya sa mga chismosa ng Laguna na ang kanyang amang si Lorenzo Alberto Alonzo ay Espanyol. Kaya normal lamang na ang isa sa kanyang mga anak ay makuha ang ilang features ng kanyang lahi. Pero kahit panilinaw na ito ni Teodora, nananatili ang chismisan na hindi niya ito anak at malaki daw kasi ang pagkakahawig ng bata sa kapatid ni Teodora na si Jose Maria Alberto. Kinalat talaga ng mga chismosa na si Jose Maria ang ama nito at ang ina talaga ng bata ay ang panganay na anak ni Teodora na si Saturnina. Ito raw maharahil ang dahilan kung bakit galit na galit ang asawa ni Jose Maria sa pamilya ng sister-in-law nito na si Saturnina dahil nga nagawa di umano na makipagrelasyon ang pamangkin nito sa kanyang tiyuhin at naging bunga daw ay ito ngang si Soledad. At mula po noon,
hindi na kailanman tumuntong pa ang pamilyang Rizal sa mansyon ng mga Alberto sa Binyan, Laguna. Okay, etong sinasabi nilang mansyon ng mga Alberto sa Binyan ng Laguna, hanggang ngayon po buhay pa to. They've actually repurposed and kumbaga ni-renovate nila yung lahat ng mga natitirang materyales na from the original structures na pwede pa, iniwan po nila doon, pero na-repurpose na siya into something else, pero andun pa rin po, nakatayo pa rin ang mansyon ng mga Alberto sa Binyan. Okay, himayin natin to Totoo naman na anak talaga ni Teodora Alonso si Soledad. Hindi po talaga totoo mga pinapakalat na chismis ng mga marites noong 1800s na hindi anak or hindi kapatid talaga nila Jose Rizal, 'di ba? At nila Saturnina. Pero hindi totoo na hindi anak ni Teodora itong si Soledad. Totoo po na anak to ni Teodora, nanay ni Jose Rizal. So that's true. Talagang iba lang talaga siguro ang chismisan din noong 1800s, kaya grabe, kumalat siya ng bonggang-bongga like wildfire. Pero as historians have proved it, wala pong basihan na ang tiyuhin ni Dr. Jose Rizal at si Saturnina na panganay na anak ni Teodora Alonso, kapatid ni Jose Rizal, ay nagkaroon ng relasyon at ang bunga ay si Soledad. Hindi po yun totoo. So, wala tayong patunay doon. Okay? Grabe talaga. Imagine nyo, 1800s pa lang, chumichismis na sila. Sa bagay, alam nyo, imagine nyo, kung ngayon nga, di ba, buhay pa rin ang chismis, ang dami ng modern technology, di ba? What more noon? Wala pang TV. Alam nyo ba ang form of socialization noong 1800s? Yung mga mayayaman, dahil di pa po usong Forbes Park noon at Ayala Alabang, okay? Alam nyo ba yung mga mayayaman na mga Pilipino or mga Espanyol, meron silang malaking courtyard sa loob ng bahay. And every afternoon, meron silang socials doon. Uupo sila, merong nagigitara, may nagkakantahan, at higit sa lahat, may nagchichismisan habang ang iba ay nagmiminindal. Ayan, minindal talaga para makaluma. Nagmimerienda at nagdadaldalan. That is their form of socialization noong lumang panahon. Fast forward to 2025, ang form of socialization, online na. Messenger na. Kape-kape pero mamahalin, tagto 200 pesos, mga ganyan. O, diba? At pwede ka pang chumismis habang nasa coffee shop kasi nga you're online. O, diba? So, yun yung evolution ng chismis sa Pilipinas. Mga kapatid! Dito tayo sa totoo. O, yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TrueNetwork PH. O, like, share, follow, subscribe para bongga talagang level sa atin. Sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.